A day in my life as a content creator and a full-time mom. Hi, good morning mga mami. It's me again, Mami Vlog. Lumabas na muna ako sa bahay para ay magmuni-muni saglit. Charo. Lumabas na muna ako dito kasi hinintay ko si Mr. Kasi naman natagalan ako sa pag-uwi niya kasi bumili siya ng isda sa palengke. Hindi ko nga alam kung bakit siya natagalan. Iwan ko ba, baka ng chicks yun. Charot. Nag-overthink na naman si Manang. Joke, niwala naman kayo dyan. Naghintay lang pala kami dyan mga isang oras. Hala, ang taga, sobrang OA. Mga ilang minuto lang naman ang aming paghihintay dyan. Itong mga anak ko, tinapay ang kanilang hinihintay. Hindi ang kanilang papa. Hala, papabili din kasi sila na tinapay ng kanilang papa. At maya-maya na nga, ay bumating niya yung mister ko. Nakita ng mga anak ko na isda lang dalay ni mister, walang tinapay. Nagre-reklamo sila. Bakit nang walang katinapay na dala niya? Bumili na nga lang sila ng tinapay at sinama na yung mga bata. At ako naman ay naiwan dito sa bahay para makapagluto ng isda at syempre hugasan ko muna ito. Tapos ko na nga pala itong hinugasan ng mga isda. Kinuhaan ko ng hasang at mga bitukan niya. At ito na, nilagay ko na sa kaldero. Hinahati ko nga pala ito. Yung kalahati ay papaksiwin ko at yung kalahati naman ay pipituhin ko. Pagkatapos ko nga magayat ng mga ricados dyan ay binuhos ko na ito sa isda. Lagay lang ako ng sibuyas, bawang, luya at siling espada. Dinamihan ko na nga pala yung mga ricados dyan na sa ganon naman ay mabango siya at hindi malangsa. Naglagay na nga rin ako dyan ng mga 1 kilong asin. Hala, ang uwi, ang dami. Nako! Joke lang yun guys. Mga 1 kutsara lang naman yung nilagay kong asin. At naglagay na nga rin ako ng durog na paminta, konting bitsin, at magic sarap. Sabi na naman ay malasang-lasa yung ating nilutong paksiw. Pagkatapos ko ngang lagyan ng mga pampalasa, ay nilagyan ko na nga ito ng suka. Sukang niyog nga pala yung ginamit ko. Kasi mas maasim yung sukang niyog as mas masarap. Hindi lang pala ako naglagay ng tubig dyan. Yung suka lang pala yung iluluto ko sa isda. Pagkatapos ay sinalang ko na nga sa kalayo, pero wala na nga palang kalayo. Kaya for the duso-duso tayo dyan, for the tayo hope, charot. Alam niyo naman na napaka-high-tech at original yung lutoan namin. Ito yung libreng gasol. After nga ng mga ilang minuto ay kumulo na ito niluto kong isda at nilagyan ko na nga ito ng mantika. Para naman ay mas masarap at malasa ang ating isdang paksiw na niluluto ngayon. Ang sa ganon ay pasado sa panlasa ni Mister at mas ma-inlove pa siya sa akin, charot. Alam niyo naman ang kasabihan na the best way to a man's heart is through stomach, chiris. Kaya, mas lalong painlabin natin ang ating mga mister sa paraan ng pagluluto. Tikman ko na nga pala ito niluto ko kung okay na ba yung lasa at pinatikim ko na nga rin ito sa aking mister at sabi na masarap daw. Chiris, at kinilig naman ako, ang OE. Dahil luto na nga yung isdang paksiw, kaya hinango ko na at sinunod ko namang itong prituhin yung natirang isda. Habang nagpipito na nga pala ako dito, nakita ko tong mister ko sa labas, napakasipag, nagbunlay-bunlay siya ng mga damo dyan. At charis, sipag tayo ngayon na, ano kayang nakain ito? Tinawag ko na nga pala siya dyan para kami ay makapag-almusal kasi malapit na nga mga alas 10, hindi pa kami nakakain. Kasi naman, nakakain kami ng tinapay kanina, kaya naman hindi kami maagang naggutom. Maya-maya ay huminto na nga itong mister ko sa pagbubunlay. Kaya kumain na nga kami at nagchika-chika pa nga itong dalawa kong mga anak. Pasensya na po kayo, ganito lang talaga kaming mga mahihirap kumakain na kaya ka sa sahig. Di bali na, basta't masaya. Kahit minsan, may kalungkutan. Ganyan talaga ang buhay, kahit mahirap, masaya pa rin at kontento. Pero hindi ibig sabihin na hihinto tayo sa ating mga pangarap. Maya-maya, pagkatapos namin mag-almusal, ay itong si Mister ay bumili ng lansones. Kaya naman, kumakain na naman. Tapos na nga lang kumain, kakain na naman. Hay naku, ng mga tiya na to. Gyud kabusugon. Pasensya nga pala kayo kung medyo maingay itong pag-voice over ko kasi naman yung mga sakop ko dito napaka maingay. Hay nako. Nasa labas nga pala kami dyan at kami ay pupunta sa dagat at huwag nyo lang nga lang po itong pansinin itong damit ko kasi mabasa. Yan hindi ang sinuot ko kasi mababasa rin yan sa ilog kasi maliligo naman kami. At pagkarating nga namin sa ilog ay ito napaka-fresh ng hangin at napakaganda ng view. Kaya naman nagvideo-video muna ako dyan bago kami maligo. Napaka-fresh talaga ng hangin dito guys. Yung parang mawawala yung mga stress natin dito sa ating mga utak. At etong mga anak namin ay nagyaya na gusto na daw silang maligo. Kaya naman ay pinagbigyan ko na tong dalawa kong anak kasi naman gusto na daw silang maligo. Kaya ayan, naligo na sila at nalangoy-langoy kahit hindi naman marunong lumangoy. Hindi naman kami masyado matagal dito. Mga 1 oras na siguro kami dito. Si Mister nga pala ay hindi na siya naliligo dyan kasi takot siya sa araw. Takot nga pala siyang umitim. Ay, mas lalong umitim pala. Kaya naman, tamang nood lang siya sa amin na naliligo. At ito na naman, may napadaan na nagtitim
nagtitinda ng ice cream. Kaya naman po dasura-sura na itong mga bagtos namin. Kaya naman itong si Mister ay bumili ng 4 para tag-iisa kami. 20 pesos nga pala ang isa nito. Sa mga oras na to ay naghintay na lang kami na maubos itong kinakain naming ice cream kasi kami ay uuwi na. Maya-maya na nga hindi nagtagal ay natapos na kami kumain. Pagkatapos namin kumain ay umuwi na agad kami. Kaya naman hanggang dito na muna tong video ito. Magpapaalam na po ako. Salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. Sana po ay hindi kayo magsawa sa aking mga video. Don't forget to like, comment, and share. Bye!